Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ay binigyan na naman ng pagkakataon ng Panginoon upang makapag-aral ng kanyang mga salita. Kaya purihin ng Panginoon. Tayo po ay mag-aaral na ng panibagong chapter. Chapter 17 na po tayo ng John. 17, 18, 19, 20, 21. 5 chapter na lang po. At matatapos na tayo sa Aklat ng Juan. Paborito ko po itong chapter na to. Ito yung isa sa mga chapter na paborito ko. At sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit. Pero bago yung magpe-pray po muna tayo, papasalamat tayo sa Panginoon. Pero bago tayo mag-pray, nais kong batiin yung kapatid natin, mga kapatid natin na kasabay po natin ng devotion mula sa bansang Israel. Si Sister Marilyn at saka Sister Frances, pagpalain kayo ng Panginoon diyan sa Israel. Nako, kung alam nyo lang, pangarap ko yan at pangarap na maraming Kristiyano na makarating diyan sa bayan na pinuntahan ng Panginoon. Kaya be blessed, pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa inyo sa umagang ito. Minsan pa binigyan nyo kami ng pagkakataon. Panginoon, sino ba kami para gamitin ninyo? Ano ba nagawa namin para tumbasan ang inyong pagmamahal? Wala kaming kayang gawin, Panginoon. Kaya Ama, salamat po sa inyo. Binibigay kong taus-pusong pasasalamat sa pagkakataon na ipinagkaloob nyo sa amin. At dahil din sa pag-ibig ninyo, hinihiling ko po sa oras na ito na ang inyong espiritu ay dumako sa akin at sa lahat ng nanonood ng devotion na ito. Lukuban niyo po ang bawat isa at palakasin sa kanilang pananampalataya at bigyan ng kaunawaan at pagkakilala sa inyo. Ama, nadalain ko rin ang mga may karamdaman na humihingi ng panalangin. Kilala niyo sila, O Diyos. Abutin niyo nga po sila at pakilala ninyo at ipakita sa kanila na ang Panginoong Hesus ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon at magpakailanman nagpapagaling, nagbabago ng buhay, nag-aayos ng mga problema, nagbibigay ng pag-asa, nagbabautismo sa banal na Espiritu. Oh, hallelujah! Upang hindi lamang lesson ang matanggap nila, kundi ang matanggap nila ay active power of your Spirit. Hallelujah! Salamat po sa inyo, Ama. Ito po ang aming dalangin. At salamat po sa kaunawaan ng banal na Espiritu. Holy Spirit, we appreciate you, we honor you, we respect you, we recognize you. Salamat po, kayo ang pag-asa namin. Ito po aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. Purihin ng Panginoon. God bless po sa inyo. Ang Diyos ay mabuti. Ayan, tinitignan ko kung sino-sino kayo. Hindi ko na kayo mabati lahat. Pero alam ng Panginoon na ako'y palaging nagpapasalamat na pinagkatagpo-tagpo po tayo. Marami sa inyo ay hindi ko pa nami-meet. Meron po kaming bina-Bible study rito sa Dubai, sa Sharjah, na yung nag-refer sa akin sa kanya, dito ko lang na-meet sa devotion, hindi ko pa po nami-meet personally. Mas una ko pang nakilala yung inirefer niya rito dito sa Sharjah, dito sa UAE. Kaya labis po ako nagpapasalamat na ako ay ginagamit ng Panginoon at nakakasama ko po kayo. Ganon din yung mga hindi ko na nakikita, matagal ko na nakasama. Brother Ray, aking classmate sa Bible School at yung iba ko pang mga kakilala noon na ngayon ko lang nakita. Salamat sa Panginoon, pagpalain kayo ng Panginoon. John chapter 17. Naku, napakaganda po nito. Bakit ito napakagandang pag-aralan? Ano po? Bakit ito espesyal para sa akin? Kasi ngayon lang po, no, sa buong panahon ng pangangaral ng Panginoon sa lupa, ang Panginoong Hesus ay naririto. Isang beses lang itinala yung prayer niya. Prayer is a personal thing. Yung pananalangin ay personal yan. At may mga panalangin tayo madalas na ayaw nating maririnig ng iba. Pakikipag-usap lang natin sa Diyos yan. Pero ito, isinulat, hindi ko nga alam paano nangyari kay John. So marahil ipinahayag sa kanya ng banal na Espiritu yung panalangin ng Panginoon.
Pero sinulat dito yung conversation ng Diyos Anak at Diyos Ama. Yung kanilang personal na pag-uusap. Kaya makikita natin dito nasaan ang puso ng Panginoon. Ano yung pananaw ng Panginoon tungkol sa kanyang Ama, tungkol sa kanyang mga alagad, at tungkol sa sanlibutan. Ano yung tinitibok ng puso ng Panginoon. Dito natin makikita sa John chapter 17. Kaya excited po ako na i-share sa inyo yung mga pinagkaloob sa akin ng Panginoon na mensahe tungkol sa kapitulo na ito. Especially sa mga pastor na nanonood ngayon, lahat ng mga humahawak ng gawain, meron tayong matututunan dito kung ano ang tamang damdamin ng isang pastol, ng isang tagapanguna, yung isang tagapag-alaga. Ano po? Kung babalikan ko sandali, sa aklat ng Lucas chapter 11, kung babalikan ko po sandali, yung mga alagad, Lucas chapter 11 verse 1, ano po? Verse 1, Luke chapter 11 verse 1. Sabi rito, minsan ay nananalangin si Jesus sa isang lugar. Pagkatapos niyang manalangin, sinabi sa kanya ng isa sa mga tagasunod niya, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginagawa ni Juan sa mga tagasunod niya. Kasi palaging nakikita ng mga alagad ang Panginoon na nananalangin. At minsan nananalangin ng Panginoon, marahil malayo sa kanila at nakikita ng mga alagad. Ang Panginoon naman hindi nagtuturo sa kanila tungkol sa prayer. Marahil iniintay ng Panginoon na sila ang mag-umpisang magtanong para turuan sila, yung kanilang personal desire. So nakikita nila ang Panginoon na nagpe-pray. Ano kaya sinasabi? Paano kaya manalangin ng Panginoon? Ano kaya sinasabi niya sa ama niya? At nagtanong sila, Panginoon, sabi ng isa, Panginoon, turuan niyo naman kaming manalangin. Kagaya ni Juan, John the Baptist po yung tinutukoy. Tinuruan niya yung mga alagad niya paano manalangin. Now, hindi na itala paano manalangin si John the Baptist o yung mga alagad niya. Pero binigyan ng Panginoon ng panuntunan yung mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, sige, kung mananalangin kayo, ganito ang sabihin niyo. At yung itinuro ng Panginoon na prayer sa mga alagad, tawag natin doon the Lord's Prayer. At palaging pinapanalangin yan, minsan kinakanta pa yan. Pero yun ay prayer na itinuro ng Panginoon para sa mga alagad niya. Hindi siya ganun manalangin. Hindi siya nag-uumpisa, basta hindi ganun yung paraan ng prayer ng Panginoon kasi mapupunta ako sa ibang topic kaya itinigil ko yung thought na gusto ko sana sabihin. Pero dito sa John chapter 17, ipapakita sa atin paano manalangin ng Ama ang Panginoon papunta sa kanyang Ama. Kaya, get ready, napakaganda po. Purihin ng Panginoon. So, verse 1, John chapter 17, verse 1. Pagkasabi ni Jesus ng mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ako na iyong anak para maparangalan din kita. Tingnan niyo yung pagkakaiba ng prayer ng Panginoon sa Ama, sa prayer na itinuro niya sa kanyang mga alagad, sa atin. Yung unang itinuro ng Panginoon, balik ako sa Luke 11, ano po? Sa Luke chapter 11, ito makikita natin Verse 2, Luke chapter 11 verse 2. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung mananalangin kayo, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa kayo ng mga tao, naway magsimula na ang inyong paghahari. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Pagsamba, pagpaparangal sa Panginoon. Now, tignan ninyo naman kung ano yung umpisa ng prayer ng Panginoon. Again, ulitin ko, yung prayer na itinuro sa atin ng Panginoon, ang umpisa ay pagsamba. Pagpaparangal sa pangalan ng Ama. Ngayon, tignan ninyo yung umpisa naman ng Panginoon. Ano yung umpisa ng Panginoon? Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ako na iyong anak para maparangalan din kita. Tungkol din sa pagpaparangal, sa pag-honor. Pero, ano yung makikita nating kaibahan dito? Ito, two-way. Both ways yung pagpaparangal. Pararangalan ng Panginoon ng Ama,
pero pararangalan din ng Ama ang Panginoon. No, no, two-way yung pagpaparangal. Sa atin, sinasamba natin ang Ama, no? Pinararangalan natin ang Diyos at yun yung prayer natin. Pero hindi tayo sasambahin ng Panginoon, hindi niya tayo pararangalan at luluwalhatiin. Pero pag ang Diyos, ang Panginoong Jesus ang nakikipag-usap sa Ama, circular, no? Bumabalik. Pinaparangalan kita, Ama, parangalan mo rin ako. Tuloy natin, verse 2. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao, para mabigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong ibinigay mo sa akin. Sabi mo, Ama, binigyan niyo ako ng karapatan sa lahat ng tao, para bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng taong ibinigay mo sa akin. This is a statement of fact. This is a statement of humility. No? Sinasabi niya, Ama, ito na ako sa lupa, binigyan mo ako ng karapatan na magbigay ng buhay na walang hanggan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Makikita niyo pa rin yung humility ng Panginoon doon na ibinigay mo sa akin. Binigyan mo ako ng karapatan. Hindi niya ini-impose yung sa sarili niya tungkol dito sa lupa, yung sa kanyang paglilingkod. Kinikilala niya pa rin na nanggaling sa Diyos. Verse 3, at ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na sinugo mo. No? Ang buhay na walang hanggan, mga kapatid, yung may pagkakilala ka sa Diyos. Makilala natin ang Diyos. Ang buhay na walang hanggan hindi yung sumimba ka sa simbahan. Maging miyembro ka ng choir. No? Makapagkaloob ka. Hindi yun ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan is that you know who the Lord is. Meron ka talagang ugnayan sa Kanya. Kilala mo kung sino ang Diyos. At ito yung ugnayan na active. At makilala mo rin ang Panginoon na isinugo ng Ama. It's a love relationship, mga kapatid. Minsan niisip natin, okay, established na yan. Nasa church na. Marami mga tao na-check yung box Nagsisimba ba? Check. Nag-offering? Check. Kumakanta? Check. Pero paglabas sa church, wala talaga yung relasyon sa Panginoon at nakakalimutan na ang Panginoon. Di bali, maaalala naman ang Panginoon pagdating sa susunod na service. At naghahanda naman para sa service. Kumusta ang pagkakilala mo sa Panginoon sa trabaho mo? Sa pamilya mo? Sa pag-aaral mo? How is the Lord related to your everyday situations? Sabi ng Panginoon, ito ang tunay na, itong kahulugan ng buhay na walang hanggan. Yung kilala mo ang Diyos. Alam mo kung sino siya. Hindi yung, kilala ko naman ang Diyos Hindi yung ganong kilala. Hindi yung acquaintance. Hindi yung narinig mo. Hindi yung dahil sa lumaki ka sa isang Christian nation. Hindi. Personally, I know Him. Pwede mong sabihin, kilala ko naman si Duterte. Pero sasabihin naman ng anak ni Duterte, kilala ko si Papang. Meron pwede magsabi na, kilala ko si Pastor Masaredo. Ako, kilala ko si Pastor Masaredo. Bakit? You know him because of your relationship. Tuloy tayo, verse 4. Pinarangalan kita rito sa lupa dahil natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Kasi talagang ang naging goal ng Panginoong Jesus nung naririto siya sa lupa is to show sino talaga ang Diyos. At laging ituro yung Ama. Ipakilala talaga ang Ama sa lahat ng ginagawa, sa lahat ng pagsasalita, parangalan talaga ang Ama. At ipakita niya sa atin gaano talaga katindi ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Wala siyang inisip na parangalan ng sarili niya na itaas ang sarili niya. Pantay lang kami ng Ama na yan. Ako, matindi ako. No. Ang goal talaga ng Panginoon ay parangalan ng Diyos. Kaya nga doon sa verse 1, sinasabi ng Panginoon, sa verse 1, 17 verse 1, pagkasabi ni Jesus ng mga bayo, tumingala siya sa sabi, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ako na iyong anak. Ang Ama ang pwedeng magparangal sa anak. Kaya sabi ng Panginoon nung nabautismohan ng Panginoong Jesus sa Mateo chapter 3. Pumunta tayo sa Mateo chapter 3. Doon sa water baptism. Sa verse 17 na lang tayo. 17 na lang.
Mateo chapter 3 verse 17. Ito yung water baptism ng Panginoong Jesus. At ulit, ini-encourage ko yung Chungli, Luchu, Anan, Liuing, nakapag-water baptism na, yung tatlo pang church, at yung Daliao, mag-pray na kayo, mag-water baptism na kayo, wag nyo na akong antayin. Yung mga manggagawa na nandiyan, kayo na ang maglubog. At basta't naiintindihan nila yung relasyon sa Panginoon at nananampalataya sa Panginoon. Verse 17, at may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang ama lang ang pwedeng magbanggit nun. Hindi pwedeng masabi yun ng iba. Tanging ang ama ang pwedeng magpatunay na ang Panginoong Jesus ay totoo. Kaya sabi niya doon sa Ama, parangalan mo ako. No? Glorify me. Parangalan mo ako. Okay, so tuloy tayo. Now, paano niya pinarangalan raw ang ama? Tinapos niya yung trabaho. Yung pinagagawa ng ama sa kanya, kinumpleto niya. Walang naliban, no? Talagang ginawa ng Panginoon to the fullest. Yung obedience niya ay hindi half-hearted obedience, hindi part obedience. Ang obedience niya ay talagang lubos. No, at pagka tayo ay sumusunod sa Panginoon, napaparangalan siya. Ilang beses na natin na pag-uusapan mula pa sa chapter 14. Ano 'yon? Pagka mahal natin ang Diyos, susunod tayo sa Kanya. At ganun ang sinabi ng Panginoon, Ama, pinarangalan kita rito sa lupa, tinapos ko. Ano sabi sa Philippians chapter 2? Philippians chapter 2, ano sabi ron? Basahin ko lang sandali. Philippians chapter 2. Verse 8 na lang. Verse 8. No? Philippians chapter 2, verse 8. Pero magandang basahin nyo yan mula verse 5. No? Yung pagpapakumbaba ng Panginoon. Philippians chapter 2. Philippos chapter 2, verse 8. Sabi rito, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging kamatayan sa krus. Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan. Minsan niisip natin, pagbibigay, kaya ko sundin yan. Pagkanta, kaya ko yan. Ay, ito, ang hirap na to, parang hindi ko na yata masusunod. Pastor, parang hindi ko na yata kakayanin. Kaya mo yan. You are like Christ. Ang Panginoon, nasunod niya hanggang doon sa pinakamahirap na utos. Ano yung utos? Mamamatay. Pagkadamdamin lang ang kailangang mamatay sa atin, wag na nating i-struggle yan. Ang sabihin na lang natin, Holy Spirit, tulungan niyo po ako na maging masunurin hanggang sa kamatayan ng aking damdamin. Holy Spirit, tulungan niyo po ako maging masunurin hanggang sa kamatayan ng aking mga pangarap. Tulungan niyo po ako maging masunurin hanggang sa kamatayan ng aking sariling prinsipyo. So that we are crucified. And it's not me. Ang sabi ni Pablo, hindi na ako nabubuhay rito, si Kristo na ito. Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan, tayo rin ay maging masunurin hanggang sa kamatayan. At sinabi ko na kung ano yung kamatayan. Sa damdamin, sa kaisipan, sa pangarap, sa prinsipyo, no, sa sariling emosyon, no, talagang let us die, maging masunurin tayo. Bakit? Pagka ginawa natin yon, napaparangalan ang Diyos. Napaparangalan siya sa buhay natin. Tuloy tayo. Verse 5. Kaya ngayon, Ama, parangalan mo ako sa piling mo, ipagkaloob mo sa akin ang karangalang taglay ko sa piling mo, bago pa man nilikha ang mundo. This is very important. This is very important. Ulitin ko. John chapter 17 verse 5. Kaya ngayon, Ama, parangalan mo ako sa piling mo. Glorify me. Pwede ba nating sabihin sa Ama yan? Pagka nag-pray tayo, pwede ba nating sabihin yan? Hindi. Hindi natin pwede sabihin yan. Wala tayong karangalan na kagaya ng sa Panginoon. Kaya sinabi niya, parangalan mo ako sa piling mo, ipagkaloob mo sa akin ang karangalang taglay ko sa piling mo, bago pa man nilikha ang mundo. Bago nilikha ang mundo. So, ibig sabihin, hindi pa nagkakatawang tao ang Panginoon,
ay naririyan na siya. Hindi siya lumitaw lang nung ipinanganak siya ni Maria. Hindi. Bago nilikha ang mundo, naririyan na ang Panginoon. At meron siyang sarili niyang karangalan kasama ng Ama. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, Ama, parangalan mo ako Diyos sa karangalan. Ibigay mo sa akin, no? Pagkaloob mo sa akin ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa man nilikha ang mundo. Sana, pagka may narinig tayo na nagsasabi na ang Panginoong Jesus, ano lang yan? Wala siya sarili niyang karangalan. Extension lang yan. No, hindi siya buhay, hindi siya Diyos. Huwag na nating paniniwalaan. Dahil ang Panginoong Jesus hindi magsisinungaling. At kung matagal na kayong nanonood ng devotion, ang dami ko ng talata na ibinigay na nagpapakita ng karangalan ng Panginoon. Lalo na yung mga talata natin sa Aklat ng Pahayag. Ano po? So, tuloy tayo rito. Verse 6, talatang 6. Ano bang 9 minutes? Ipinakilala kita sa mga taong pinili mo mula sa mga tao sa mundo at ibinigay sa akin. Iyo sila at ibinigay mo sila sa akin at sinunod nila ang iyong salita. Now, ito nagpapakita sa atin ng isang impormasyon tungkol dun sa mga alagad na pinili ng Panginoong Jesus. No? Sa Mateo chapter 10, kung pupunta tayo sa Mateo chapter 10, pinabati ko yung classmate ko na high school, Dasigaw. God bless you. I miss you. Mateo chapter 10. Dito po tayo. Verse 1, Mateo chapter 10 verse 1. Tinawag ni Jesus ang kanyang 12 tagasunod at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng anuman sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Simon, na kung tawagin ay Pedro, etc., etc. Ngayon, ano sinasabi natin pagdating rito sa 17? Kasi bago ang Panginoon pumili ng mga alagad, nanalangin pa ang Panginoon eh. Nanalangin siya. At yung panalangin niya ay magdamag. Hindi ito panalangin na maiklian lang. Sa Marcos chapter 3 verse 13. Marcos chapter 3 verse 13. Hanggang sa mga sumusunod. Mark chapter 3 verse 13. Pakisulat nyo na lang po, babasahin ko na. Pagkatapos, umakyat si Jesus sa bundok at tinawag niya ang mga taong nais niyang piliin at lumapit sila sa kanya. Umakyat siya sa bundok. Pumunta muna sa bundok ang Panginoon. Bago niya tinawag yung kanyang mga alagad. There had to be prayer. Kinailangan na ang Panginoon ay maghanda, no? At tanungin, makipag-usap sa Ama. Lucas chapter 6, no? Para makita niyo yung eksaktong word na prayer. Lucas chapter 6 verse 12. Luke chapter 6 verse 12. Sabi rito, babasahin ko na, pakisulat niyo na lang po. Lucas 6:12, sabi rito, nang panahong iyon, pumunta si Jesus sa bundok at magdamag siyang nanalangin doon. Magdamag na nalangin sa bundok. Kinaumagahan, tinawag niya ang mga tagasunod niya at pumili siya ng 12 sa kanila at tinawag niyang apostol. So bago pumili ng alagad, no, na 12, umakyat muna sa bundok ang Panginoon at nanalangin ng magdamag. Ano yung pinapanalangin niya? Babalik tayo sa John 17, verse 6. Babalik ako sa John 17, verse 6. Ipinakilala kita sa mga taong pinili mo mula sa mga tao sa mundo at ibinigay sa akin, iyo sila at ibinigay mo sila sa akin at sinunod nila ang iyong salita. Sabi ng Panginoong Jesus, Ama, kayo pumili niyan. Kahit yung pagpili sa mga alagad, ang Ama ang nasunod. So yung pananalangin ng Panginoong Jesus ay pagtatanong, Ama, sino ang gusto nyo na piliin na 12? Ama, ipakita nyo po sa akin. Si Pedro? Okay, si Pedro. Hindi natin alam kung gaano katagal sila nag-usap at kung gaano kabilis ibinigay ng Ama sa kanya yung mga pangalan. Ang alam natin, kaya nanalangin ng Panginoon, base dyan sa mga talata na yan at dito sa 17 verse 6 ng Juan. Ang Ama ang pumili
tinuro niya, sinabi niya sa Panginoong Jesus kung sino yung mga tao na pinili, saka naman pinili ng Panginoon. Ano sinasabi na sa atin ito? Lalo na yung mga pastor, ito, nanonood yung classmate ko. Saludo ako sa iyo, Pastor Hami, Pastor Benjamin Manalo. Sa ano po yan? Sa Ibaan yan, Batangas. Ano sinasabi nito para sa atin? Yung pagpili ng mga alagad na mga workers sa church ay hindi natin sariling desisyon. Yan ay desisyon ng Ama sa langit. Amen po ba? Amen po ba, mga pastor? Huwag tayong pipili ng mga manggagawa na katulong natin sa church base sa kung ano yung gusto natin. Ito, close sa akin ito. Okay, ilagay sa posisyon yan. Ito, ang laki magbigay. Okay, ilagay sa posisyon yan. Ito, kamag-anak ko. Okay, ilagay sa posisyon yan. Mapapansin nyo, walang pinili ang Panginoon dito na close sa Kanya. Si Lazaro, alam natin na kaibigan ng Panginoon yon, si Lazaro, hindi nasingit eh. At syempre, may mga kapatid ang Panginoon, itong time na to, hindi pa naniniwala sa Kanya. Pero mga pastor, mga manggagawa, mga leaders, gayahin natin ang Panginoon. Kung meron tayong i-assign sa posisyon, tanungin natin ang Panginoon. Tanungin natin, Lord, sino po ang gusto ninyo? Minsan may nagsabi na madaling maglagay sa pwesto, ang hirap tanggalin. Kaya nga, ang suggestion ko sa inyo, pagka maglalagay kayo sa katungkulan, sa pwesto, ang ilagay nyo kung sino yung gusto ng Panginoon. Tandaan natin na kaya tayo naging pastor, mga manggagawa, mga leaders, dahil pinili lang rin tayo ng Panginoon. May ito si Pastora Jane, pastora din yan. Tayo nga, kung tayo papipiliin, iba na lang ang gagawin nating trabaho, pero nadama natin yung pagkatawag ng Panginoon. Kaya, pagdating sa mga manggagawa, ganun din yan, by calling din yan. Tumagal kayo tingnan nyo, ang tagal ng prayer ng Panginoon. Ano sabi doon sa Lucas 6? Magdamag siyang nagpray para yung kalooban ng Panginoon, ng Ama, ang masusunod. Ganun din tayo. Bago tayo mag-appoint ng mga tao, tiyakin natin mag-pray tayong maigi. Nako, sinasabi ko po sa inyo, ang Diyos lang ang nakakaalam ng puso ng mga tao. Marahil sabihin nyo, bakit nasingit si Judas doon? Ang Diyos na nakakaalam nun. Kailangan si Judas na nando doon, close sa Panginoon. At napakapalad nga ni Judas, naging kabahagi pa siya. Nabigyan din siya ng kapangyarihan. Ang Diyos na nakakaalam. Ang mahalaga, now, pwede natin sabihin, nagkamali ba ang Panginoong Jesus nung pinili niya si Judas? Hindi. Hindi siya ang pumili, ang Ama ang pumili. Ganon din tayo. Huwag tayong maglalagay ng tao na hindi natin naipanalangin. Amen? Tuloy na po tayo. 2 minutes. Sa verse 7, ngayon alam na nila na, hindi pa, meron pa akong gustong sabihin doon. Meron pa akong gustong sabihin. Sa verse 6, ulitin ko, ipinakilala kita sa mga taong pinili mo, sa mga tao sa mundo at ibinigay sa akin, iyo sila at ibinigay mo sila sa akin at sinunod nila ang iyong salita. Yun pa isang napakahalaga. Na tayo mga pastor, dapat ma-realize natin na yung mga manggagawa, yung mga kapatiran, mga miyembro na nasa simbahan natin ay hindi natin pagmamay-ari, sila ay sa Diyos. Ibinigay sila sa atin para alagaan, tulungan, kasama natin silang purihin at sambahin ng Panginoon, hindi natin sila pagmamay-ari. Nalulungkot ako minsan, ang mga pastor, pwede nyo pong lapitan para sa payo. Pero never, hindi pwedeng mangyari na yung pastor ang magpapatakbo ng buhay ng miyembro. Minsan may lumapit sa Panginoon nagtatanong magkapatid Panginoon, itong kapatid ko tungkol sa lupa, ano sabi ng Panginoon? Sino naglagay sa akin para desisyonan yan para sa inyo? Tayo ay tagapanguna na sumusunod papunta sa Panginoon. Hindi tayo may-ari. At alam nyo, sinasanay ko na nga yung sarili ko na sabihin na yung mga nasa church ay kapatiran, hindi miyembro. Hindi ko miyembro yan, miyembro ng Diyos yan. Minsan, ginagawa nating Diyos yung church natin Miyembro ka nitong simbahan na ito. Bawal kang makipellowship sa iba. Hindi pwedeng hindi pwedeng dumalo sa hanggat no.
Hindi sila sa atin. Hindi tayo ang namatay para sa mga tao. Ang namatay para sa mga tao ay ang Panginoong Jesus. Now, dapat bang humingi ng payo ang mga kapatiran pagka may didesisyonin? Oo. Bakit? Para malaman kung ano yung gusto ni pastor? Hindi. Para malaman kung ano yung ayon sa salita ng Diyos. Gusto natin na ang masunod natin ay yung ayon sa salita ng Diyos. Kaya, ugaliin ng mga miyembro na magtanong, Pastor, ayon po ba sa salita ng Diyos ito? Hindi ayon sa pamamaraan ng pastor. Naintindihan niyo po ba? Mga pastor, kalimutan na natin yung masarap na mga miyembro ko yan, mga manggagawa ko yan, ito, mga na-disciple ko ito, disipulo ko ito, pinagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon, ang Panginoon ang pumili niyan, nahabag ang Diyos sa atin, binigyan tayo ng pagkakataon na mapagkatiwalaan sa mga kaluluwa. Kung hindi tayo kinahabagan ng Diyos, sa kangkungan din tayo, sarili nga natin minsan mga pastor, aminin natin, minsan sarili natin, hindi natin maalagaan. Minsan, di rin natin naiintindihan ng mga sarili natin. At may mga pastor, yes, kahit ako, may mga pastor na bumabagsak din, nagkakasala din. Kaya, pagka binigyan tayo ng Panginoon ng mga taong makakasama, wag nating isipin na sa sarili natin sila. Mga miyembro ko yan, wag mo ano yung sarili mo, miyembro ka sa sarili mong miyembro. Hindi. Tignan niyo ang Panginoon kung gaano siya kaamo, kung gaano siya kahumble. Ipinakita kita sa mga taong pinili mo mula sa tao sa mga mundo at ibinigay sa akin. Iyo sila at ibinigay mo sila sa akin at sinunod nila ang iyong salita. Ngayon alam na nila na ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay nanggaling sa iyo. Tutuloy po natin ito bukas. Makikita niyo ang Panginoon. Kailanman hindi niya inangking sa kanya yung mga alagad. Ni-recognize niya, Ama, kayo pumili nito. Kaya't nagpapasalamat po ako sa inyo. Let's put things in order, mga kapatid. Wag natin ilagay yung sarili natin sa hierarchy. Talagang dapat maging masunurin tayo sa mga tagapanguna natin. Pero mga tagapanguna, alipin lang rin tayo ng Panginoon. Tagapaglingkod lang rin tayo ng Panginoon. At kinahabagan lang rin tayo ng Panginoon. Hallelujah. Diyan na po muna tayo matapos. Itutuloy natin bukas ang pag-aaral na ito. At titignan natin mula sa panalangin ng Panginoon kung ano yung mga tamang kaisipan. Kasi ang Panginoon di magkakamali. Siya ang ating basis. He's our example. Amen? Magsingit nga ako ng isang talata sa unang Korinto. Kahit si Apostol Pablo. Sa unang Korinto, chapter 11 verse 1. Unang Korinto 11 verse 1. Nagre-react na itong kaibigan natin si Brother Don. Brother Don, saludo ko sa'yo. Pagka-conference na uli, sa likod uli tayo nakaupo. Chapter 11 verse 1. Kaya nga, unang Korinto, chapter 11 verse 1. Kaya nga, tularan ninyo ako dahil tinutularan ko rin si Kristo. Yun ang dahilan kung bakit gugustuhin ng mga pastor na maging masunurin yung mga miyembro, na gawing pattern yung pastor. Bakit? Tinutularan kasi nung pastor ang Panginoong Jesus. It's all about Christ. It's not our personality. It's not our ability, our wisdom. It's all about Christ. Siya ang gayahin natin. Siya ang tularan natin. Amen? Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. Sa pag-aaral po namin ng bahaging ito, ng panalangin ng Panginoong Hesus, hinihiling po namin, Ama, na kayo po ang gumabay sa amin sa pamamagitan ng inyong Espiritu. At yung character ng inyong anak ay ma-establish po sa amin. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Kayo lang ang dapat papurihan at parangalan. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. To God be the glory. Pagpalain po kayo ng Panginoon, magkita-kita po tayo bukas. Binabati ko ang aking asawa, si Pastora Never. Nasa sentro siya ngayon kasama si Shalabe at si Evangel, yung aking dalawang anak na babae. At yung mga anak kong lalaki na nasa Taiwan ngayon na naglilingkod sa Panginoon, si Joel, most famously known as Wewe, at saka si Limuel. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. God bless po sa inyo.